Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikalimang linggo na po tayo. Bago natin tatalakayin ang aralin, magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating pinag-aralan noong nakaraang linggo? Naalala niyo pa ba kung ano ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo? Ito ang sagot. Ang pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo ay tungkol sa pagsusuri sa kaisipang Asyano sa impluwensya nito sa lipunan at kultura. Pangalawang tanong, sino ang Diyos at Diyosa na nagbigay bunga sa bansang Japan? Ayan, napakadali lang ng tanong. Sigurado alam nyo ito. Okay? So, ang Diyos ay si Izanagi at ang Diyosa naman ay si Izanami. Ayan, ang panghuling tanong, sino si Amaterasu o Mikami? Ayan. Okay, si Amaterasu ay may apo na nangangalang Ninigi na naninirahan sa Kyushu. Ayan. So, naalala niyo na kung ano yung mga pinag-aralan natin nakaraang linggo. So, ngayon, dadako na po tayo sa ating aralin na ang pamagat ay tungkol sa pagtataya at pagpapahalaga sa kaisipang Asyano at sinaunang kabihasnan sa Asya. Okay, so tinalakay natin nakaraang aralin ang iba't ibang kaisipan na nakaimpluwensya sa mga mamayan ng Asya. So, eto naman sa araling ito ay mas palalimin ang pagkaunawa mo sa kaisipang Asyano at ang halaga nito sa paghubog ng lipunan sa sinaunang kabihasnan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natataya ang kaisipang Asyano sa konteksto ng pamumuno sa sinaunang kabihasnan. At napahahalagahan ang kaisipang Asyano bilang daan sa paghubog ng lipunan ng sinaunang kabihasnan. Okay, so matatandaan natin sa nakaraang aralin ang mga kaisipang naging batayan at pundasyon sa pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan tulad ng Sinocentrism ng China, Divine Origin ng Japan, at ang Tivaraha at Chakravarti ng India at Timog Silangang Asya. Sa Sinocentrism ng mga Chino, sinasabing ang kanilang emperor ay binibilang na anak ng langit o Son of Heaven. Kaya ang pamumuno ng emperor ay mandate of heaven o may pahintulot ng langit. Siya ay may malaking responsibilidad ng panatilihin ang kaayusan, kasaganahan at kapayapaan. Kung hindi niya ito matupad at naging masama at mapangabuso ang kanyang pamumuno, babawiin ng langit sa kanya ang napagiging emperor at papalitan ng iba. Ito ang dahilan kung bakit nagbabago ang mga dynasty o ang pamilyang namumuno sa sinaunang kabihasnan sa China. Sa sinaunang kabihasnan naman ng Japan, ang kanilang emperor ay itinuturing ng may divine origin o lahing nagmula sa Diyos. Kung kaya hindi katulad ng emperor ng Chino, ang emperor ng Japan ay hindi maaaring alisan ng kapangyarihan sa pamumuno at tanging ang lahi lamang ng emperor ang may tungkuling mamumuno sa Japan. Okay? So sa kasalukuyan, ang emperor ng Japan ay nanatiling simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan sa buong bansang Japan. Tandaan niyo po yan. At sa huli, sa konteksto ng Hinduism at Buddhism, ang Chakravartin ay tumutukoy sa hari ng Sansinukob. Sinasabi na ang haring ito ay nagtataglay ng pangakong pamumuno na may makatwiran at pagkalingas sa mga mamamayan at sa kanilang relihiyon. Ang mga halimbawa nito ay sina Haring Asuka, na dating mandirigma na tumalikod sa karahasan at sumuporta sa Buddhism at ang hari ng Khmer na si Jayavarman II na nasa pagkalinga at pag-iingat ni Shiva.
ang isa sa mga Diyos sa Hinduism. Ngayon ay magbalik-aral tayo. Sabihin niyo lang sa akin kung tama o mali. Unang tanong. Ang emperor ng Japan ay hindi maaaring alisan ng kapangyarihan sa pamumuno. Tama o mali? Okay, tama. Pangalawang tanong. Ang emperor ng China ay nanggaling sa lahi ng Diyos. Tama o mali? Okay, tama. Ang emperor ng China ay nanggaling sa lahi ng Diyos. Sunod. Ang Son of Heaven ay hindi rin maaaring alisin sa kapangyarihan at pamumuno. Tama po ba yan? Na ang Son of Heaven ay hindi rin maaaring alisin sa kapangyarihan at pamumuno? Yan po ay mali. Sunod. Ang dating mandirigma na tumalikod sa karahasan ay si Khmer. Si Khmer ba ang dating mandirigma na tumalikod sa karahasan? Mali po. Si Haring Asuka po yung dating mandirigma na tumalikod sa karahasan at sumuporta sa Buddhism, at ang hari naman na si Khmer na si Jayavarman II na nasa pagkalinga at pag-iingat ni Shiva. Yan. Ito, ang Kakrabartin ay tumutukoy sa hari ng Sansinukob. Tama o mali? Yan po ay tama. Sunod, ito, may tanong ako. Ano nga yung sinocentrism? Ang sinocentrism, ito ay paniniwala na ang kanilang kultura at lipunan ay namumukod tangi sa lahat. Ano naman yung Kakrabartin? Ano ang Kakrabartin? Sige nga. Ang Kakrabartin ay tumutukoy sa hari ng Sansinukob. Ayan. Tandaan niyo po yung mga sinasabi ko kasi lalabas po yan sa gawain na ibibigay ko sa inyo. Thank you so much for watching. If you like my videos, please don't forget